Dami mo raw binati. May binati yung Pods eh, buong Bacolod eh. Pati sa Okay na po. Okay na po. Okay na po. Good afternoon, everyone. Welcome to our post-game press conference. We have here the Green Line Pool Smashers who won in straight sets against the strong group Athletics. Coach, congratulations. Fourth straight win ng team. Anong masasabi mo sa performance niya? Satisfied naman yung galaw ng mga players ngayon. Talaga nagtrabaho sila para makuha yung panalo. Hindi nila tignan kung sino yung kalaban nila. Yun naman yung importante. So, maganda naman yung nilaro ng team natin. Thank you, Coach. Ikaw, Pods, naka-12 points ka today. Ano lang din naging motivation mo coming into this match? Ayun nga, sabi nga sa amin ni Coach na huwag kami magpabaya. Kahit sino yung kalaban namin, huwag kami maging kampante. Maglaro lang kami kung ano yung kailangan namin gawin. Yun lang, laro kami and nag-enjoy lang talaga sa loob. Thank you for supporting us. Coach, gano'n lang po kayo ka-satisfied na parang pataas lang po ng pataas ang level ng laro nyo eh. Tingin nyo po ba kahit pa paano medyo naabot yun na yung pinakamataas na kaya nyo abutin for this conference? Siyempre, step by step muna kami. Yung improvement naman, manggagaling sa training eh. So, dun muna kami nakapokus. Yung training namin, na ma-improve kami everyday sa training dahil sa game. Dun lang muna kami nakapokus. Coach or kay Pods, since yung team yung SPA and first encounter nila, ano na lang din yung thoughts nyo sa playmaking style? Ayun, nakaka-amaze lang din talaga ang ganda ng floor defense nila. And yun, hindi talaga pwedeng maging magpabaya. Kahit sino yung kalaban talaga, kailangan talaga namin ilabas kung ano yung laro namin. Coach, alam naman natin maganda yung nilalaro nyo ngayon. 4 games into the season, ano po sa tingin nyo yung kailangan nyo pang i-address sa team? Siyempre, number one, yung huwag magpabaya sa katawan nila. Kasi medyo mahaba pa yung conference para maiwasan magkasakit, lalo na nag-umpisa na yung liga. Yun naman lagi yung sinasabi ko sa kanila eh. Makakapag-ensayo sila pag maganda yung pangangatawan nila. So, doon kami magpo-focus ulit kung paano ma-maintain yung kondisyon ng katawan namin, ng katawan ng mga players. For Pons, kasama mo makalaro ngayon si Beach. Ano lang din yung natigil mo both for beach volleyball ngayon sa indoor na ngayon? Ayun, syempre nakakatuwa din kasi parang before kami sa beach, pinag-uusapan din namin talaga yung comeback namin sa indoor. Yung gusto pa nga namin na syempre magkakasama pa din. Pero syempre may reason talaga kung bakit hinahiwalay yung isa. Pero syempre nakakatuwa kasi alam ko talaga and kilala namin na magpe-perform talaga siya. And yun. Next game, Coach and Pons, Cherry Tico, paano lang din makakatulong to coming into that game? Siyempre, malaking boost din sa amin. Makakapag-prepare kami ng 3 days na galing sa panalo. So, titignan muna namin ulit yung Cherry Tico kung ano yung mga advantage at disadvantage namin. So, training muna ulit kami. Ayun nga, sobrang malaking moral booster yung panalo ngayon. Pero syempre, ang dami pa rin talagang kailangang trabahuin. Lalo-lalo na sa next game namin, syempre hindi pwedeng maging kampante. And syempre alam natin yung Cherry galing sila ng talo. So syempre, gutom sila na makabawi. Syempre kami hindi rin kami papayag. Mas gugustuhin din namin na panalunin yung game. Pero syempre, umpisa namin yun bukas sa ensayo. So, focus naman kami sa Cherry na. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Thank you. Congrats po.